Kamusta mga papi? Mga paps, na-miss ko nga po kayo mga paps, no? Tagal natin hindi nakapag-upload ng video. But anyway mga paps, andito nga po tayo ngayon sa Karsadang Bago, no? Marahil ay tataka kayo bakit gabi tayo nag-vlog ngayon. Unang dahilan mga paps ay gusto ko nga po ipakita sa inyo muna yung liwanag nga po dito sa parting ito ng Karsadang Bago, or mas kilala nga bilang Governor Ayong Maliksi Avenue, no? Marami pong namamasyal dito, no? Nagpapahangin dyan sa mga sidewalks. Pag-araw dito maraming nag-ehersisyo, no? So marami pong kaganapan dito sa kalsada na ito kapag araw. Ganon din kapag gabi mga paps, marami rin pong nagpapahangin dito, tulad nga po ng sabi ko. Ako nga rin po, no, gawain ko nga rin po ito, lalong-lalo na nga po dun sa part ng Imus Boulevard, kung saan ako bibili lang ng pagkain, tatambay, papahangin, no, at dun ko nga po i-enjoy yung aking pagkain. Ginagawa ko po yun dahil later on, once na ma-commercialize na nga po itong area na ito, ay marahil hindi na nga po natin magagawa dito itong ganitong klaseng pagtambay dito sa Karsadang Bago, no? But going back sa ating topic mga papi, yung ilaw nga po na nagbibigay liwanag ito sa Karsadang Bago, isa nga pong mahalagang factor ito nang sa ganun ay magkaroon nga po ng safety. Syempre yun ang pinaka-priority. Pangalawa, tulad nga po ng sabi ko, matambayan siya ng mga magbabarkada, magkaibigan, magsyota, no? Pwede sila mag-date dito. Yan po ang kagandahan na pagkakaroon ng ilaw dito nga po sa Karsadang Bago. Ngunit ang problema nga lang po dito is hindi nga po kompleto pa yung pagpapatayo ng ilaw sa kahabaan nitong Karsadang Bago. At dito nga po sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung part na may ilaw at yung part naman kung saan sobrang dilim, no? At gagawa nga rin po tayo ng part na ito kung saan mag-drive nga po tayo ng umaga. So after nga po nung liwanag na dinaanan natin kanina, ito na nga po, no, yung sitwasyon, no, na wala pang ilaw dito nga po sa Karsadang Bago. Pero ang good news nga po dito mga papi, later on makikita nyo nga po pag may araw na, is meron na nga po nakaabang na mga poste, no, na pagkakabitan nga po ng ilaw para nga po makumpleto na itong pagpapaliwanag dito nga po sa Karsadang Bago. So gusto ko nga pong ma-experience ninyo ang driving situation dito during night time. Kaya nga po sa gabi natin napili na umpisahan itong ating video. So siguro kung makikita nyo ngayon sa inyong screen ay pitch black po, no? Ganyan po kadilim dito sa Karsadang Bago, kaya konting ingat lang po sa pagmamaneho. Okay, so mga paps, ito na nga po araw na ngayon. Ipapakita ko nga po ulit sa inyo yung kalsada, no, kung saan ay nakatayo na nga po yung mga poste, no, na mga ilaw dito nga po sa Karsadang Bago. Well, para nga po sa hindi nakakaalam, no, itong Karsadang Bago ay magiging parte nga po ito ng Imus bus line, no. Na-vlog na nga rin po natin yung Imus bus line. Ilalagay ko na nga lamang po yung link sa description box, na sa ganun ay mapanood nyo rin. Hindi lang po natin sure, no, kung saan siya magsisimula at kung saan siya magtatapos, no.
Pero ginagawa na nga po yung isang parte ng kalsada nun, kung saan lalabas nga po ito sa may Imus Boulevard, malapit dun sa may Rotonda Bukandala, or dun nga po sa Alapan Heritage Park, no? At andito nga po tayo nung video natin kanina nung gabi, no, kung saan nakita nyo nga maraming nakatambay dito. At sabi ko nga sa inyo, for safety purposes ay magandang progreso nga po, no, if ever na magkaroon na nga po ng ilaw itong kahabaan ng karsadang bago, nang sa ganon ay mas magamit nga po siya ng mga publiko, at yun nga, safety sa mga drivers, pati na nga rin po sa mga pedestrians or mga public na namamasyal dito. So mga paps, ayan, no, pansinin nyo po yung poste, yan sa kanan. Kita nyo naman po, no, yung right side ay nakatayo na nga po yung mga poste dyan na pagkakabitan ng ilaw. Pero sa left side wala pa rin po, no. Though nakita nyo naman po yung driving condition or yung lighting condition niya nung kaninang video natin sa gabi, maliwanag naman po siya, no. Especially pag dalawang sides na nga po yung meron niya. Pero malaking tulong na nga rin po itong sa right side, no. And I'm sure gagawa na nga rin po ito later on ng panibagong poste dito naman po sa kaliwang gawi, no, para nga po makompleto na yung ilaw ng poste both sides. So yun nga mga paps, no, going back doon nga po sa ating Imus bus line ay mukhang nagkakaroon na nga po siya ng liwanag, no, especially dito nga po sa mga ilaw na kinakabit. At later on sa may Nia Road, makikita nyo nga rin po doon mga papi yung patuloy nga po na pag road widening para nga po dito sa Imus bus line, na wari ko magkakaroon siya ng 2x2 lanes. So that's a total of 4 lanes. And syempre later on expected na nga po natin na magiging commercialized na nga rin po itong area na ito. That's why ako po, ang inyong lingkod, ay madalas ko nga pong ginagamit ito, itong area na ito, na alam nyo yan mga papi, yung magpapahangin lang, tatambay sandali, iinom-inom ng kape, no? Hindi alak mga paps, bawal po bang inom syempre sa kalsada. Lakad-lakad, exercise, jogging, yan po ang gawain ng mga tao dito sa Imus, dito nga po sa area ng karsadang bago na ito, na mas kilala nga po sa Tokwahan, no? So, tulad nga po ng sabi ko, road widening, makikita nyo nga po yun later on dun sa may Nia Road, kung saan patuloy nga po yung pagpapasagawa ng pagpapalapad ng kalsada. And also mga paps, no, may mga right of way pa rin to, tulad nga po sa harapan natin, yan. Yung sa gawing kanan, may issue pa nga rin po sa right of way niyan, patawid nga po dito sa Medisyon, pasok ng Nia Road. Itong intersection na to mga paps, yung sa gawing kanan natin ay may problema pa nga po dyan, no. And some other parts, yung sa kaliwang side natin, ayan mga papi, nalaparan na nga po yan, no. Hindi ko lang po alam or sure kung ano magiging itsura nito pagdating nga po dyan sa may ito sa kaliwa natin. Yan nga po kung tawagin ay ang peryahan, no. I'm not sure kung bubutasan dyan para nga po makatawid dito sa Nia Road. Yan naman po yung ating aalamin sa mga susunod na mga updates natin. So ito nga mga paps, nasa Nia Road na tayo. Papakita ko nga po sa inyo yung sinasabi kong road widening, no. Again, yung Imus bus line, meron pong bubutasin dito na kalsada, no, natatawid ng Alapan, palabas nga po dyan sa may Imus Boulevard. Kung saan nga mga paps, yung Imus Boulevard ay nagsisimula na nga rin po ma-commercialize, no. Ang dami na nga rin pong establishments na natayo doon, at may mga bagong establishments na nga rin po.
kung saan na i-cover nga po natin yan mga paps sa mga susunod na video natin, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps, na road widening na itong side na to, tapos na, though may mga poste pa, pero siguro wag na natin munang i-worry ang poste dahil alam naman natin na masusolusyonan din yan later on, katulad nga po nung huling video natin, no, sa Imus Boulevard na natanggal na nga yung mga poste. Isa pa nga pong bagong tiyatayo dito ay Caltex. Saan ba yun? Nalampasan na yata natin mga papi eh. Ay hindi, ito sa kaliwang side mga paps. Yan, Caltex po ginagawa dyan. Katuwang nga po ng mga harvester or harvest marketplace, no? Yan nga po yung mga iba sa mga commercial establishments dito. At dun sa tapat ng peryahan mga paps, may ginagawa rin dun. Hindi ko lang sure kung anong ginagawa na commercial building doon. And ito na nga mga papi, yung sabi ko sa inyo na continuation ng road widening. Malamang to yung poste nito mga paps, ihuhuli to na pagtanggal dahil kailangan pang i-coordinate yan sa Meralco, which is doon nagkokos ng delay eh, yung pagdating na sa pag-transfer ng Meralco. But anyways, at least nagkakaroon na nga po ng liwanag, no? Itong Imus Bus Line project. So ayan mga paps, pansinin nyo yung sa right side natin, no? Patuloy na nga po yung pag road widening dyan. At also mga paps, ipagpaumanhin nyo po, hindi pa tayo masyado makadayo, no? Dahil marami pa nga po tayong inaasikaso. But sabi ko nga po sa inyo, may nakaset po kaming schedule with Metro Cavite and beyond para nga po sa ating road trip, no? Abangan nyo nga po yun mga papi. But for now, cover up muna natin yung mga proyekto. Dito nga po malapit lang sa akin dahil nga po sa obligasyon na kailangan ko rin na pagtuunan ng pansin, ano? But soon mga paps, don't worry, malapit na mga paps at makakalayo na nga po tayo ng Imus. Lalo na't mga developments dyan sa River Park, no? Sa Open Canal, sa Daang Hari, napakarami pong ganap dyan, no? Nung natigil tayo mag-vlog na mga almost 20 days yata tayo nung huling nag-upload eh. Abangan nyo yan mga papi ha. Well anyway, ayun nga po, no? So yung sa kanang side, mukhang yan yung alignment ng widening. I'm not sure dito sa kaliwa, pero mukhang ganun nga rin po. Mukhang iwa-widen din ito sa kabila. Yan po ang ating aabangan sa mga susunod na buwan. Check natin yung mga progress dito. So mga paps, sana nga po yung nag-enjoy kayo dito sa ating maiksing update. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na,